Tara, samahan nyo ako, tayo ay magre-repair nitong Vivo Y12 LCD at saka ng kanyang charging board. Brand new charging board at may IC to, kaya good as original. So, simulan natin sa pagbaklas nitong back cover. Yan. After natin tanggalin yung screws, malaya na tayong tanggalin yung cover. Tanggalin naman natin yung mga flex. So, after natin matanggal yung mga flex, meron pa yan cable, antenna, signal. May dalawang black screw dyan na maliit na nag-hold sa motherboard. Tatanggalin din natin yan. Kung natanggalan natin yung dalawang screw na yon, malayang-malaya na tayong iangat itong motherboard. Ngayon naman, papainitan ko itong lumang LCD o yung original LCD na sira gamit itong hot air ko. Then gamit yung manipis na pry tool ko, iaangat ko naman siya. And since nandiyan pa yung battery, hindi ko tuluyang mahuhugot yung flex niya, kaya tatanggalin muna natin yung battery. Madali lang tanggalin yung battery nito, guys. Hilain nyo lang yung kulay green. Kung medyo nakadikit siya, gamitan nyo ng alcohol. So ito, makikita nyo medyo malambot na yung battery, pero pwede pa naman. So hindi na natin papapalitan para low budget yung nagpagawa. So ginagawa ko dito, nakakat ko yung gilid ng flex para may labas ko yung flex dahil mayroong parang sticker dyan na nakadikit. Then after that, pwede na natin hugutin yung flex. Yung LCD, pwede na natin i-separate sa kanyang pinaka-frame. And also guys, importante na linisin natin yung frame. Makikita nyo naman, binabrush ko na yung frame ngayon para siguradong malinis. Kinukuskus ko na rin siya gamit itong aking mga kagamitan dito. Bahala kayo kung anong pangkukuskus nyo, basta ang mahalaga malinis. And using this T7000 na adhesive para sa LCD, nilalagyan ko na yung frame. Ingatan nyo lang yung parte na butas dyan para sa sensor niya, para hindi magloko yung earpiece nyo o yung proximity sensor ninyo. Mabilis tignan pero matagal yan. Hindi ko yan minadali. So makita nyo naman, sobrang linis ng frame. Tanggalin naman natin ngayon yung sticker nitong LCD at yung sticker niya sa mismong front camera. Huwag niyong kakalimutan yun, kaya lumalabo yung front cam kasi yung iba, nakakalimutan yun. Pagkalapat ko sa kanya guys, o sa LCD, lalagyan ko na siya ng rubber band. Hindi masyadong mahigpit, saktuhan lang para hindi mapwersa yung LCD. Kaya after natin malagyan ng rubber band, hintayin lang natin ilang minutes. And after that, 15 minutes, binalikan ko siya. And then, pwede na natin i-reassemble lahat. So, una ko nilagay yung motherboard. Paglagay ko ng motherboard, lalagyan na natin yung black screw. Dalawa lang yung black screw na yan. Basta nyo tinanggal, doon nyo rin siya ibabalik. Then after that, lalagyan natin yung mga flex nyo. Simulan natin sa LCD. Yung LCD para may lapat ko ng tama. Yan. Tapos, lagay na natin yung battery. So, itong battery guys, nilagay ko pang samantala. Sinubukan ko i-boot up pero low bat siya. So, para ma-charge, kailangan na natin ilagay o install itong bago nating charging board. Bago na para walang problema. Huwag na natin kakalimutan yung mga gasket o yung goma sa mismong USB port niya at saka sa headset para hindi agad pinapasok ng tubig. Maiwasan agad yung water damage. And also, pwede na natin ibalik yung cover ng subboard, yung speaker niya, saka yung vibrator motor. And pwede na natin ilagay yung cover ng motherboard. Pero bago doon, i-charge ko muna siya para ma-testing. So off-cam, testing ko siya, okay na siya. Kaya ngayon i-reassemble ko na siya guys. So ganito lang naman kadali. Babalik na natin yung mga screw nang walang labis at walang kulang. After that guys, lilinisin natin yung unit. Walang alikabok dapat bago natin takpan. Yung pinaka-cover niya, huwag nyo kakalimutan yung fingerprint at huwag nyo rin kakalimutan ilagay yung bracket na nag-hold sa fingerprint. Madalas ay tinatamad ng ibalik ng iba, kaya ang nangyayari pag nalaglag, nahuhugot yung pinaka-fingerprint niya. Ngayon, ilagay na natin yung pinaka-cover at ibalik na natin yung SIM tray. And then, last final check-up tayo kung okay ba yung LCD niya. Kita nyo naman. Yan. Tiwalang-tiwala ako sa supplier na kinukunan ko nitong LCD kung saan mabibili. Lalagay ko na lang yung link niyan sa description. Maganda yung touch response nito, mataas yung brightness niya, at HD siya.